Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin po, Father. Kaya una sa lahat, sorry, na-late ako. Hindi ako nakagising. At hindi ko rin ang alarm clock. So, ngayon ay kapistahan ni St. Carlos o St. Charles Borromeo, Bishop, no? Kapistahan ng ating seminary ngayon ng San Carlos, no? Sa pagunitan nitong santo din na si San Carlos. Sino si San Carlos, no? Si San Carlos Borromeo ay kinikilalang dakilang reformista ng simbahan, no? Nagpatawag siya ng sinodo upang ipatupad ang mga utos or decrees ng Council of Trent. Siya ay isang halimbawa ng kabutihan at pagmamalasakit sa pastoral na ministeryo ng mga gusto niyang pagbabago ng mga kaparian. So nagtatag siya ng mga seminaryo, to form the seminarians, mga santuaryo at mga paaralan ng mga kabataan. At malakas ang kanyang debosyon sa banal na sakramento. Lagi niya ring hinihimok ang mga kagaya niyang mga kaparian na magsikap na ang lahat nilang ginagawa ay maging isang gawa ng pag-ibig. No? Kailangan na ang ginagawa ng mga kaparian ay talagang dahil sa pag-ibig. Pag-ibig niya sa ministry niya at pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. No? At sinabi niya na sa pagdarasal at sa pagninilay-nilay, yung meditation, ay maangkin natin ang lakas, no? To bring Christ to birth in ourselves, in others. Kaya nga, sabi niya, tayo talaga ay magdasal palagi, no? Upang mayroong lakas po tayo, lalo na sa mga kaparian, no? Kaya nga siya ay tinatawag na no? Reformist ng simbahan sa modernong panahon. Okay? Iyan ang buhay ni San Carlos. At mga kapatid, sa Ebanghelyo natin ngayon, no, it offers two different approach sa pakikitungo sa ating, no, yung different approach sa pakikitungo sa ating mga kapatid, no, lalo na sa mga mahihirap nating kapatid. Sinabi ni Jesus, kapag naghanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, huwag ang inyong mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo. Sa halip, ang aanyayahan po natin, kung tayo mayroong salo-salo, ay ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, at mga bulag, upang hindi nila masuklian ang ginagawa mo, ang ginagawa natin, no? So, ang punto dito mga kapatid ay ito, ano ba talaga ang sa puso natin? No? Ano ba talaga ang sa puso natin? Ano bang ating intensyon o pansariling interes lang ba kapag tayo nag-invite ng mga bisita, kung tayo ay mayroong handaan? So dahil lang gustong ipaalam sa atin ng Panginoon, ay huwag tayong umasa na suklian tayo ng ating kapwa sa mga kabutihan na ginagawa natin sa kanila. So, pagpalain ka dahil hindi man ikaw ang masuklian, ang Diyos ang magbigay sa iyo ng mga gantimpala. No? You will see that love and grace will freely come and flow into your life. So, tinuturoan tayo ng Panginoong Hesus, mga kapatid, to give without counting the cost. Ito ang laro ng mga politician natin ngayon. Nakakalungkot. Pero hindi naman ito lahat siguro. No? Nabigyan kita, ngunit iboto mo ako. Di ba? Boto mo ako. Di ba? Imbitahan kita sa birthday ko, ngunit wag mo akong kalimutan sa birthday mo rin. Di ba? Kapag hindi nasuklian ang nagawa,
then ano ang nangyari sa atin? Anong nangyari? Nagtatampo o nagagalit? No? So mga kapatid, ang pagpapakita ng kagandahang loob na mula sa puso sa mga mahihirap at maliliit ay kinalulugdan ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ang susukli. Great blessings. No, is not the form maybe of material things or material rewards, but His love and grace. At sabi niya nga, the heavenly kingdom. Yan ang sukli ng Diyos. So let us then live like Christ. Welcome those whom society excludes. Alahanin po natin na sila ay mga kapatid natin na nangailangan din ng pag-aaruga at pagmamahal. Yan ang narinig natin sa Ebanghelyo kahapon. Di ba? Na dakilang utos ng ating Panginoong Diyos. Love God and love the neighbor. No? Love God and love the neighbor. So mga kapatid, mahirap na ganyan ang gagawin po natin, pero po, posible po na it is possible to love even those who are poor and the needy. Amen.